Hello, magandang hapon everyone. Good afternoon everyone. So, kamusta po ang bawat isa? Ayun, nagre-record tayo kasi parang matagal na ho tayong hindi nakapag-share, no? Puro tayo picture. So, this afternoon na pala, akala ko magla-lunch pa lang. Actually, nakapag-record na ako. Pangalawa na to. Kasi akala ko naman magla-lunch pala kasi late na ako nag-breakfast. So, yun, good afternoon. So, ano po bang ating pag-uusapan? So, yun nga, yung Psalms 51, yung kay King David, siya po yung author nito, no? Na nagkasala siya, 'di ba? Anong sabi niya sa Psalms 51 dito? Yan sa Psalms 51 po, verse 10 to 12. Anong sabi niya? Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yun nga, dahil po ay tayo ay pinanganak na makasalanan or we are born as sinners dahil naman na po natin ito, no? May natural tayo na inclinations na i-please natin yung ating mga sarili rather than God. So yun po yung nauuna, minsan nasa-satisfy natin yung sarili natin bago pa ang Diyos. Katulad nung nangyari kay King David, 'di ba? Nagkasala siya, nagkaroon siya ng kasalanan at yun ay ang adultery. Sorry sa langaw. Dahil po si Bathsheba ay meron ng asawa, nagkagusto po si King David sa kanya, naakit po siya kay Bathsheba. Pero anong ginawa ni King David, hindi po siya nag-run away from the Lord, mas lalo po siyang kumapit kay Lord. At ito nga ang sinabi dito sa Psalms 51 na, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Kasi ayaw po na King David na lumayo sa Lord. So ang ginawa niya, mas lumapit siya kay Lord, nag-confess siya na kanyang kasalanan. Kagaya po ng isang bata, meron dalawang klaseng bata. Yung bata pag nagkasala, tatakbo, magtatago. Merong isang bata na pag nagkasala, mas lalapit pa siya sa tatay o sa parents at magko-confess siya at sasabihin sa kanya, sa parents na o sa mga magulang na, "I'm sorry po, ako po yung nakabasag ng ganito, ako po yung nakawala ng ganito, nawala ko po yung aking ganito." So, 'di ba? Ano po ang feeling ng meron kang isang anak na lalapit sa iyo at magko-confess na meron po siyang nagawang kasalanan? 'Di po ba? We have a joy at magkakaroon po tayo ng trust dun sa ating anak. 'Di ba? Yun din po ang Lord. Mas matindi po si Jesus or mas matindi po ang Panginoon dahil paulit-ulit man po tayong magkasala. Alam niyo po ba, paulit-ulit niya rin po tayong patatawarin. So yun ang kagandahan dahil si Lord po unending, 'di ba? Yung unconditional love niya para sa atin. 'Di po ba? At anong sabi dito ni King David? No, do not cast me from your presence. Huwag niyo po akong ilayo yung presensya niyo sa akin at yung inyong Holy Spirit, Panginoon, no? Don't take it, no, don't take your Holy Spirit from me kasi po yung Holy Spirit ang magko-convict sa atin, magga-guide sa atin kung meron mang mga temptation, meron mga problema at we are almost there into committing sin, yung Holy Spirit po ang magga-guide sa atin at magko-convict sa atin. So yun ang kagandahan if you are always willing and we will keep drawing closer to the Lord sa panahon na tayo ay nagkasala na, no? Sa panahon na tayo ay magkakamali pa lamang o nagkasala na, mas lalo po tayong lumapit kay Lord. So, nawa sa hapong ito, meron po tayong reminder na kung meron man tayong mga kasalanan na minsan nahihiya tayong lumapit kay Lord, huwag po tayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, at patuloy po natin na i-embrace yung gawa ng Holy Spirit sa ating buhay para po ay hindi ho tayo mawalay doon sa presensya ng Lord. So, yun lang po. God bless everyone! Amping halong ang tanan. God bless. Take care everyone.